Bago tayo dumako sa exhortation, humingi muna tayo ng paggabay. Sabi nga sa Colossus 3:17, sabi niya, uh, ano man daw ang ating gawin in works and in deeds, sabi niya, gawin ninyo ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na may pagpapasalamat sa Ama, sa kanyang Ama, at atin din namang Ama na sa pamamagitan niya. So, humingi tayo ng paggabay. Praise God. Hallelujah. Amang Banal, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na muli ay dinako mo kami sa lugar na ito na may kagalakan, punong-puno ng kagalakan sapagkat muli ay narito na naman kami upang pagbulay-bulayan, pag-aralan ng iyong mga banal na salita. Nawa, pumaron ka sa aming, hindi lamang sa aming kalagitnaan, bagkus sa aming mga puso, manahan po kayo, upang kami po ay iyong turuan at gabayan, at lubusan naming maunawaan ang nais mong iparating sa iyong mga banal na salita. Wala pong makakaunawa nito, liban na kayo po ang magbukas, sapagkat kayo po ang may akda nito. At humingi po kami ng kalinisan ng aming puso, kalinisan ng aming mga pag-iisip, upang patuloy na makapanahan po kami makapanahan po kayo sa aming sa aming mga sarili, sa aming katauhan, at patuloy na ang manifestation ng iyong mga banal na salita ang makita sa aming mga buhay, na ito ay makikita ng mga taga-sanlibutan, Lord God. Hallelujah, maraming po salamat. At salamat sa mga kapatid kong ito na patuloy na nagkakaisa sa espiritu, nagkakaisa sa salita, sa katotohanan ng iyong mga banal na salita. Tunay nga na napakabuti mo, Lord God, at ang mga pinili mo sa dakong lugar na ito ay hindi mo pinagkukulang, hindi mo pinababayaan. Nais din namin idulog ang aming mga sambahayan na naroon sa Pilipinas. Hindi man namin sila nakikita, hindi man namin sila natutunghayan. Nais namin sila na bakuran nyo ng iyong mapagpalang kamay. Huwag niyo po silang hayaan na galawin ng masama. Thank you, Lord God. Hallelujah. Maraming po salamat. Patuloy na binabalik namin sa iyo ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kalawalhatian. Sa tayong pangalan ng iyong bugtong na ng Panginoong Kristo. Amen. Buksan natin ang ating kasulatan sa John. John 6. John 6. Simulan natin sa 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya ay aking ibabango sa huling araw. Hanggang 57. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Tapos dito sa 63, sabi niya pa dito, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga banal na salita. Pwede tayo mo po. Sabi ng Panginoon,
sa kanyang pananalita, kainin daw ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Kung ating titingnan, no, to eat his flesh and drink his blood means to partake. Diba? Partake. Hindi naman talaga yung kakainin literally, no? That is to partake. At nangyari ang partaking na yan, kailan nangyari yun? Last Supper. Na ginanap ng Panginoong Hesus noong sa Matthew 26 to hanggang 28, no? Yan ang Last Supper na ginanap nila. Ang kagandahan lang dito sa 12 na natili sila sa Panginoon Hesus kahit hindi nila lubos na unawaan ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Sabi ni Peter, di ba? Panginoon, saan kami pupunta? Nasa sayo ang salita ng buhay. Yun yung simbolo ng pag-partake, ng pag-eat. Kasi di ba sabi niya, ito ay, gusto ko basahin natin yun. Kasi para magkaroon ng, yung partaking na yun. Praise God. Sa 26, no? 26, ito. 26, sabi niya, at samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo ito ang aking katawan. Sabi niya, di ba? So, sumisimbolo sa kanyang katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na sila nagsasabi, magsiinom kayo lahat dyan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So yun yung yung sinasabi ng Panginoon. To eat is to partake. Yun ang pagkain na sinasabi ng Panginoon. Subalit yung mga ibang alagad niya nung narinig yun ay nagsialisan. Yun yung simbolo, no? Partake. Kaya nga, sa ating panahon din naman, ay mahalaga na ganapin din natin yung, kaya nga, sana nga sa darating na Ramadan, magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon na naman tayo ng breaking of the bread at saka yung foot washing. Kasi yun yung pag-alala natin sa Panginoon, no? That is to partake. See? At hindi doon natatapos sa partaking ang ating layunin bilang tagasunod ni Kristo. Noong naunawaan natin ang salitang ipinangaral, nag-decide tayo na magpabautismo. Nagkaroon tayo ng invisible union with Christ. Lagi natin narinig yung kasabihan na what you eat is what you are. Totoo naman, di ba? Kung anong kinakain mo, yun ka. Dito, kinakain natin ng salita, dapat mamunga tayo ng salita. Di ba? Nung nagkaroon tayo ng invisible union sa ating Panginoon, naging carrier tayo ng word. Pag carrier tayo ng word, dapat ang salitang yan ay ating makita sa ating buhay, no, na nagmamanifest. Dalawang marahil nung isang kapatid natin na nangaral, sabi niya, nung pinangaral niya ang salita dito sa likod ng pulpito, ang salitang ito daw, dapat ito ay, sabi niya, itong Biblia, no, ay dapat magkaroon ng buhay sa ating sarili. May manifestation bilang asawa ng Panginoong Hesus. Itong salitang ito, kasi sabi nga niya, ang salita ito, patay ito kung walang Espiritu, di ba? Pag hindi ito kinasihan ng Espiritu Santo, ang taong babasa nito, ang titingnan lang niya, litra por litra. Kailangan, sabi niya, may pamuhay natin ang salitang ito. So, yun ang sinabi niya, no? Na dapat nating gawin. Sabi nga ng Panginoon sa Hebrew 10:7, di ba? Then said I, lo, I come in the volume of the book. It is written of me to do thy will, O God. So, ito yung salita, no? Di ba? Ang Panginoon Jesus, wala na eh. Wala na siya. Naiwan na lang itong litrang ito, no? Ito siya. Kailangan magkaroon ito ng buhay. So,
So, ang kabuuan ng aklat na ito ay nakapatungkol sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nararapat na ang salitang ito ay makwiking sa ating mga buhay. Di ba sabi, hindi ba sinabi ni Paul tayo ay mga litrang buhay na lumalakad at binabasa ng tao? Ang salitang ito, maging litrang buhay sa ating mga buhay. Di ba? Tingnan mo, yung mga marami nagkiklaim ng mga Kristiyano, pero ano ba ang nakikita nating, nababasa natin sa kanila? So, hindi yung buhay na litrang ito ang nababasa natin sa kanila. Kailangan makita sa ating buhay ang salitang ito na nagmamanifest. Di ba sabi niya, tayo ay mga litrang buhay. Tapos, sinabi rin naman ng Panginoon, sabi niya, the things that I do, you shall do also. And greater things than this, because I will go to my Father. Ano bang ginawa ng Panginoon? Hallelujah. Ngayon, magbigay muna tayo ng 2 tagpo sa Biblia. Ito, bigyan natin ng magbigay tayo ng 2 tagpo. 2 senaryo sa Biblia para makita natin. Ito isang insight lang ito. Basahin natin ang Mark 14 verse 3. Sabi niya, at samantalang siya ay nasa Bitanya, ang Panginoong Hesus, sa bahay ni Simon na kitongin, Simon the leper, no? As he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation with themselves, and said, why was this waste of the ointment made? Bakit daw inaaksaya yung ungkwento, sabi niya? Sapagkat ang ungkwentong ito ay may pagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha, at inupasala nila ang babae. Dapat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, bakit ninyo siya binabagabag? Diba? Bagamat, sabi niya, saan tayo? Mabuting gawa ang ginagawa niya sa akin sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailanman ibigin ninyo ay mangyayaring magawa ninyo sila ng magaling. O hanggang nga naman ngayon, tinan mo, andyan ang mga mahihirap, di ba? Tatapat ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya, nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko sa paglibing sa akin. At katotohanan, sinasabi ko sa inyo, saan man pangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alala sa kanya. Tapos, punta natin ang John 19. Sana makita ninyo ang nais kong dito. Sa John 19:38. At pagkatapos ng mga bagay na ito yung after na namatay ang Panginoon sa krus, no? Si Jose na taga Arimatea, palibhas ay alagad ni Jesus, bagamat lihim dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay namanhi kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus, at ipinahintulot ni Pilato sa kanya na paroon nga siya at inalis ang kanyang bangkay. 39. At naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon ang una sa kanya ng gabi, na may dalang isang pinaghalong mira at mga alo na may mga 100 libra. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Ano bang nakikita nyo dito sa 2 tagpo? Praise God. Comparing to this scripture, ano ang kaibahan sa 2 tagpo? Ang una, buhay pa ang Panginoong Hesus, inanoint siya ni Magdalena. Sa dala niyang pabango, binuo sa ulo ni Jesus in preparation for the burial of Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, naggulat ako nung binabasa ko ito.
Kasi kung ating babalikan ang Old Testament, tinan mo ang lahat ng mga maglilingkod, tingnan mo si Aaron, bago siya, kasi siya ang tagapamahala sa tabernakulo, bago siya mamahala, kailangan niya may anoint muna. Di ba sino nag-anoint sa kanya? Si Moses. Si Moses, no? Mababasa natin yan sa Ezekiel 29:7. Inanoint siya ni Moses para sa paglilingkod sa tabernakulo, in service. Ganun yung kanyang mga anak. Pagdating naman sa Samuel, noong inanoint naman si Saul, di ba, nung pinili siya ng Diyos na maging hari, inanoint siya ni Samuel. Magtataka ka dito, bakit sinabi ng Panginoong Hesus, ang babaeng ito, sabi niya, nag-anoint sa kanya. Babae ang nag-anoint. Si David, si Solomon, si Aaron, puro mga lalaki lahat ang nag-anoint. Magtataka ka dito, bakit babae ang nag-anoint. Kikita niyo yung tagpo. At dito, dalawang ating binasang tagpo, buhay ang Panginoong Hesus doon. Doon sa huli nating binasa, patay na siya, kinuha ni Nicodemus at saka ni Joseph ng Arimathea. Okay? Ang tanong, alam kaya ito ni Magdalena sa kanyang sarili? Alam niya kaya ito sa kanyang sarili? Does she really know that what she is doing is she is anointing the Lord Jesus in advance for His burial? Aware kaya siya doon? Palagay ko hindi. Hindi niya aware yun. Marahil nilagay lang yun sa puso ni Magdalena. Alam naman natin, di ba, yung ating pinag-usirian, yung pabango na yun, napakamahal. Kaya mo, inupasala siya ng kanyang ng alagad ng Panginoon. Sabi niya, mahal ang pabango na yan. Pwede yan, may pagbili ng 300 denaryo. Sabi niya, may bigay sa mga dukha. Sabi nga ng propeta nung mininsahe niya, sabi niya, maring yung daw babae na yun ay pinagsikapan niya na ipunin yung pera na yun na makabili ng pinakamahal na pabango na yun para magamit sa Panginoong Hesus. See? Praise God. Subalit, ang Panginoong Hesus, babae ang nag-anoint sa kanya in preparation for His burial. Mga kapatid, ang katawan ng Panginoong Hesus ay kinakailangan din naman i-anoint for service upang ipangtubos sa ating kasalanan. See? Yung time na yun pala, in preparation for service, dahil yung katawan na yun, iaalay na sa pagtubos sa ating kasalanan. Di ba, nalinis naman, binautismo siya ni John. Bukod pa pala yun, no? See? Nakita natin, in preparation for service, no? And Magdalene is not even aware of that. Kaya pala, sabi ng Panginoon, dito sa binasa natin, ito yung sinabi niya. Napakaganda ng sinabi ng Panginoong Hesus sa babaeng ito. Dito sa binasa natin sa 9, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay sasasayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalala sa kanya. Sasasayin daw sa babae na yan in her memorial, sabi niya dito sa English, no? Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Oh, ano ba yun? Pakaraniwan lang ba yun na ginawa niya? Bakit sinabi niya na memorial? In memory of her. Aalalahanin, sabi niya, ang ginawa ng babaeng ito. Kasi pala yun yung pag-anoint niya sa katawan ng Panginoong Hesus bago ipangtubos sa ating mga kasalanan. Praise God. So, and it is not even an ordinary thing, because unknowingly she is anointing the Lord's body in advance for His burial.
na ang katawan na yun ay pangtutubo sa ating mga kasalanan. See, yun yung ginawa ni Magdalena. Ngayon, praise God. Balikan naman natin yung ating binasa, yung sa John 38. John 19:38 kanina. Ito yun, oh. Kasi dalawang tagpo ito. Kinuha nila yung katawan ng Panginoong Hesus, patay na ito, wala ng espiritu, wala na, umalis na doon yung buhay. Alam mo mga kapatid, ang ginawang ito ni Joseph at ni Nicodemus ay katipo rin naman sa mga taong manggagawa sa iglesia. I have no question sa ginawa ni Joseph at ni Nicodemus, kailangan ng Panginoong Hesus ang proper burial. Kailangan din naman niya yun eh. Kailangan niya ang proper burial as a tradition of the Jews. Yun na nakasulat, no? Tradition kasi yun. At si Joseph ng Arimathea, ang fulfillment ng hula ni Isaiah 53:9, no? Ito ang katuparan ng hula ni Isaiah. Basahin natin yung hula ni Isaiah tungkol sa, siya ang nagtupad ng hula ni Isaiah. Ito yung katuparan ng hula sa kanya. Palagay ko hindi rin alam ito ni Nicodemus na siya pala iyon. Ito yon ang hula. Oh. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman. Mayaman si Joseph. Sa kanyang kamatayan, bagamat hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Actually, kay Joseph ng Arimathea yung libingan na yun, hinanda na niya yun eh. Pag namatay siya, doon siya ililibing. Kaya lang, literally doon siya ililibing, pero spiritually dapat mamamatay talaga siya. Kaya lang ang Panginoong Hesus ang nag-take over, katulad din naman sa atin, siya nag-take over na supposed to be mamamatay tayo, hindi lamang physical, gano'n din spiritual, dahil mga sinner tayo eh. Subalit dahil sa habag ng Diyos sa atin, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ipangtubo sa ating mga kasalanan at siya ang nag-take over doon. So si Joseph ang nagtupad sa hula ni Isaiah. Praise God. At marahil ay hindi rin siya aware, hindi aware si Joseph doon, Kung ating susuriin, may dala si Nicodemus na myrrh and aloes mixture of about 100 pound weight. Nung tinignan ko sa NIV, ang version nila doon, 75 pound. Pero, dito, sabi niya, almost 100 pound of mixture, aloes and myrrh and aloes. Ngayon, kung ating titingnan, yung mixture na yun na 100 pounds, ano pala yun halos 50 kilos. Almost 50 kilos. Kasi yung times 2 yun So, tinignan ko ang myrrh, sabi niya, myrrh is an expensive spice used for making perfume, incense, medicine, and for anointing the dead. Yun pala ang ginagamit talaga. Ito yung tradition sa mga Hudyo. Comes from small bossy tree cultivated in ancient times in the Arabian Peninsula. The grower made a small cut in the bark where the resin would leak out. It was then collected and stored for 3 months until it hardened into fragrant globules. Yun pala yung myrrh. Sabi niya parang bossy tree. Naalala ko nga sa atin, yung hindi ko naman talaga kilala kung anong klaseng tree yan, myrrh na yan. Pero sa atin, yung mga katulad kay sa ating kapatid na taga Bicol, may mga puno ng pili doon. Yung pili, di ba tinataga yung puno niya, tapos lumalabas yung dagta, yung sahing, yun yung sinasabi niya dito. Tapos yun kinokolekta. Pag sa umaga, tatatakan mo yun. Pag sa hapon yata, tinatatakan yung puno. Tapos kinabukasan, makikita mo na. Tapos kukuhitin mo na yung mga... Mahal pala yun Alam mo, nag-i-export tayo nun.
Nag-export tayo. Ginagamit sa France, kinukulikta. Ginagamit na pabango. So, hindi rin nagkakalayo itong Mir na ito. Sabi niya mamahaling pabango. Expensive spice. Now, as a type of what they have done to the dead body of Christ, is the same thing what the churches are doing to the dead word of God. Dead word. Aba, salita rin naman ito. Kailan dead? Diba? Pag walang anointing ito, walang inspirasyon ng Espiritu Santo, ganun din. Ang Panginoong Hesus, di ba salita niya yan eh? Siya yung word eh. Kaya lang patay, wala yung Espiritu Santo na. Umalis na doon yung Espiritu. So ganun din, no? Bagamat salita nga ito ng Diyos, kung wala ang quickening spirit na bumubuhay dito, is also dead. Ganun din. Di ba? At ang kabigatan, katulad ng ginawa ni Nicodemo, bagamat hindi natin kini-question yung ginawa kasi tradisyon yun eh. Yung sa ating ngayon, spiritual, kinakargahan nila ng mga kung ano-anong mga doktrina, kaisipan ng tao, ang salita ng Diyos, which is type of what they did, na walang buhay, di ba? Walang buhay eh. Ganon din ang ginagawa. Lagi nga natin pinagsisiringan ang lahat ng taong sumulat ng aklat na ito ay kinasihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Yung kinasihan, lahat ng tao, di ba? Hindi sila nabuhay they are not born in the same ages, sa iba't ibang panahon, subalit ang mga aklat nila hindi nagbabangga-bangga. Sino ang gumagabay doon? Espiritu Santo. They are inspired by the Holy Ghost. At nararapat din naman na ang babasa nito at uunawa ay kakasihan din o inspired din by the Holy Ghost o author ng aklat na ito. Otherwise, ang iiral sa lamang sa tao ay ang kanyang intellect at bibigyan niya ito ng sariling interpretasyon. Na yun naman ang nangyayari sa ating kapanahunan. Which is wrong. Dito ngayon papasok ang Revelation. And this book is full of mystery. Alam natin yan, no? So, kailangan ng kapahayagan. Sabi nga ng propeta, doon sa kanyang mensahe na Christ is the mystery of God revealed, sabi niya, by lack of revelation is why we have so many different divisions among us. O, diba? Ganun ang nangyayari. Kaya tayo nagkawatak-watak. Kaya nagkakahiwa-hiwalay dahil sa kakulangan ng kapahayagan. Hindi ko sinabi to kinut ko lang yung sinabi niya. Hindi ako nami-personal. That is why we have so many different divisions among us and so much mockery. See? Oh, di ba? So much mockery. So much division among us is because the people lack of that revelation. Ayan. Dahil walang kapahayagan, no? See? Paul is the intellectual servant of God. He is the Pharisee of the Pharisees. Aral siya kay Gamaliel. But, listen what he declares in 1 Corinthians 2:1-4. Basahin natin, no? Ito yung kanyang diniklara. Sabi ng propeta, ano siya? Intellectual siya na tao na hinirang ng Diyos. Pero tingnan natin ang kanyang sinabi. Oo, ito. At ako mga kapatid, nang pumarihan sa inyo ay hindi ako naparihan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos. Sapagkat aking pinasyahang walang maalaman anumang sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus at ako'y nakisama sa inyo na may, tama ba ito? Okay, may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan hindi raw panghikayat ng karunungan kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Hindi panghikayat, hindi enticing words ang pananalita ni Apostol Pablo. Sabi ng propeta, siya daw ay intellectual person na hinirang ng Diyos. Paul, this great intellectual man, never tried to express his great
theological terms upon the people. Sabi niya, he humbly accepted the word of the Lord. And he lived the word so that it expressed through him. Pinamuhay niya ang salita para ma-express sa kanyang buhay. See? He lived so godly until they seen Jesus Christ in him. Oy, dapat naman talaga. Pagka tayo ay namumuhay tayong, sabi nga sa Bisaya, Diyos nun, maka-Diyos, abay, makikita sa ating buhay si Kristo. So much till they wanted his handkerchief to take it and lay it upon the sick. O, diba? Pinagpray niya yung mga apron, yung mga handkerchief, tapos pinatong doon sa mga may sakit. O, mga may sakit, gumaling. O, nakikita ang buhay ni Kristo sa kanya. No? Expressing the same kind of life. Praise God. There is the life of Christ, no? And all those things have done by Elijah and Elisha, the same thing was in Paul. Ganon din naman kay Paul, expressing the same kind of life because he was a prophet. He foretold things that happened exactly the way it was, and they know that was God's identification of a prophet. So, hindi lamang sa mga apostol na hayag ang buhay ni Kristo, maging sa mga mananampalataya sa Book of Acts, the life of Christ was expressed, 'di ba? Ginanap nila ang sa Book of Acts, ito yung pag-ikot ng kasulatan. Dito na nahayag yung pinangaral ng Panginoon sa mga mananampalataya, no, sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. So na-express nila ang buhay ni Kristo. The things, sabi nga niya, the things that I do, you shall do also. Greater things than this, because I go to the Father. Even in the 7 church ages, maging dyan sa 7 church ages, the life of Christ have been expressed in their lives of the believer up to this end time. Sabi nga ng propeta, and if the life of Christ ever puts out another body of believers, it will bear the fruit that the first one did. Ganun din, no? Magbubunga rin ang salitang ito doon sa mga kung paano nangyari sa una. They will write a book of Acts behind it. It's the life of Christ in you, being injected in you by the Holy Spirit itself, living its life through you. So, pinamumuhay natin. So, even to Brother Branham, walang pagtatalo, he expressed the life of Christ in his ministry. Kung atin titingnan ang ginawa ng mensahero sa huling kapanahunan ito, kung paano ang Panginoong Hesus nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay. Di ba ang propeta, ganun din ang ginawa niya? May mga documented events na babasa rin naman natin at hindi natin mapasubalian. Sabi nga niya, may mga ano pa ng doktor na katulad yung mga may sakit na hindi na gagaling. Pero nung pinag-pray over niya, sa tulong ng Diyos, kasi ang Diyos naman talaga nagpapagaling, ginamit lang siyang instrumento, gumaling ang mga tao na yun. So, makikita natin na ang expression ng buhay ng Panginoong Hesus ay nandoon sa propeta. At dapat din naman sa ating kapanahunan, makita rin ito bago ang caught up, bago ma-rapture. So, praise God. Sabi nga ng Panginoong Hesus, sabi niya, ang langit daw at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi lilipas, kahit yung tuldok at kudlit na hindi ito magaganap. So, kailangan din naman na ang mga salitang ito ay maganap din sa ating mga buhay. Kailangan ang quickening spirit nito ay mapunta sa atin kung paano ito pinamuhay ng mga banal sa kanilang kapanahunan. Nawa sa atin din kapanahunan ay may pamumuhay natin. Kaya nga, yung lagi natin pinag-sharingan na kailangan yung kapahayagan ng salitang ito. Hindi lamang doon sa nasusulat, maging doon sa hindi nasusulat. Kasi doon sa hindi nasusulat, hindi makakapandaya si Satanas. Kasi alam niya naman na word for word, gumagamit din ang diablo. So, kailangan din natin yun. Praise God, salamat sa Panginoon at salamat sa patuloy na
paggamit niya sa akin na makapagbahagi rin bilang parte ng katawan ng Panginoong Isus. So doon lang tayo dinala ng kanyang mga salita at nais kong ibalik ang kapurihan at karangalan sa Panginoon. Praise the Lord. God, dadako na po tayo sa praise and worship song. At pagkatapos ng po ng praise and worship song, tinatawagan ko na po ang itinalaga ng Diyos na magme-message.